This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon ay espesyal na araw ng linggong inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang espesyal na pangangailangan. Ako ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, maayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Today is May 2. Last April ay kinikilala natin bilang Autism Awareness and Acceptance Month. Kaya to formally close our monthly celebration, we'll be tackling a helpful scientific theory this morning. From milestones to meaning. It's from Erik Erikson's Stages of Development and how it's important sa atin as parents. Kaya sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966625. Pwede niyo po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Let me begin with something simple, pero totoo at medyo may masakit na katotohanan. Naranasan niyo na ba yung nasa isang gathering kayo? It may be birthday, reunion, o simpleng salo-salo. Tapos may lalapit na tita o kapitbahay na may kasamang tanong na parang harmless lang. Ilang taon na ang anak mo? Hindi pa ba nagsasalita? O kaya, yung anak ni ganito, 2 years old pa lang marunong na. At kahit alam mong hindi nila intensyong makasakit, may kung anong biglang tumatama sa puso mo. Parang may kirot. Parang may biglang boses sa loob mo na nagtatanong, may mali ba sa anak ko? May kulang ba sa ginagawa ko? Nahuhuli ba kami? At dahan-dahan, hindi mo namamalayan, nag-iiba ang takbo ng puso mo bilang magulang. Ang parenting na dati puno ng saya at pag-asa, nagiging puno ng pressure. Ang pagmamahal na dati malaya, napapalitan ng comparison. At ang journey na dapat sabay niyong nilalakbay, nagiging parang isang karera na kailangan mong habulin, na kailangan mong mapanalunan. Pero mga magulang, paano kung sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi karera ang pagpapalaki ng anak? Hindi ito paunahan, hindi ito paramihan achievements o bilang bilisan ng mga milestone. Dahil ang pagpapalaki po ng anak ay hindi isang competition, ito ay isang paglalakbay ng puso. Isang journey kung saan ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kabilis, kundi kung gaano kalalim ang pagmamahal, pag-unawa at koneksyon. May isang psychologist na nangangalang Erik Erikson. For sure sa iba dyan, familiar kayo kay Erik Erikson during your college days or during sa inyong elementary days. Ang sabi niya, ang pagpapalaki ng isang tao ay hindi lang nasusukat sa skills, sa academics o sa milestone. Mas malalim pa roon. Ito ay tungkol sa mga laban sa loob ng puso. Sa bawat yugto ng buhay, may mga tanong na hinahanap ng sagot. Can I trust? Am I capable? Am I accepted? Who am I? At ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi kusang nabubuo. Ito ay nade-develop sa paraan ng pagtrato natin sa kanila bilang magulang. At dito nagiging napakahalaga nito lalo na sa inyo mga magulang with children with autism or special needs dahil binabago nito ang lahat. Imbes na tanungin natin, on time ba siya? Napapalitan ito ng mas mahalagang tanong, ano bang kailangan niya emotionally ngayon? At kapag nagsimula nating makitang anak natin sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang pressure at pumapasok ang purpose. Lumalalim ang koneksyon
At higit sa lahat, mas nagiging kahawig natin ang pagmamahal ng Diyos. Isang pagmamahal na hindi nagmamadali, hindi naghahambing, kundi nagmamahal ng buo at tapat. Kaya ang panalangin ko ngayong araw na ito ay simple, pero makapangyarihan. Na simula ngayon, pipiliin nating tumigil sa paghahambing at magsimulang umunawa. Na makita natin ang ating mga anak hindi base sa kung ano ang kulang, kundi sa kung ano ang kailangan. At bilang mga magulang, matututo tayong magpalaki ng anak na may kapayapaan sa puso, hindi dahil naaabot nila ang lahat ng milestones, kundi dahil naramdaman nila na minahal sila, tinanggap at inintindi sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. First, mga magulang, kung titignan natin ang araw-araw nating buhay, parang hindi natin namamalayan na ang parenting nagiging isang checklist. Check? Parang may listahan tayo sa isip. Marunong na ba siyang magsalita? Marunong na ba siyang kumain na mag-isa? Marunong na ba siyang makisama? At bawat sagot na hindi pa, parang may kaakibat siyang kaba. Parang may kulang, parang may dapat habulin. Pero dito pumapasok ang isang napakahalagang paalala. Hindi nagsisimula ang bata sa skill, hindi nagsisimula sa abilidad. Sabi ng pananaw na ito, ang pinakaunang kailangan ng bata ay hindi galing o talino kundi tiwala, trust. Ano ba ang trust sa simpleng salita? Ito yung tanong ng puso ng bata na, safe ba ako? May sasalo ba sa akin kapag nahihirapan ako? Kapag ang batang ito ay hindi pa nakakaramdam ng seguridad, kahit anong ituro natin, kahit gaano pa tayo ka-persistent, parang hindi ito pumapasok sa kanila. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ang puso niya ay naghahanap muna ng katiyakan bago siya matuto. Isipin natin ang isang sitwasyon, isang batang may autism ang nagme-meltdown sa gitna ng maraming tao. Maingay, umiiyak, hindi mapakali. Ang unang reaksyon ng karamihan ay, disiplina lang yan o kaya tumigil ka nga. Pero mga magulang, paano kung hindi siya nagpapasaway? Paano kung ang totoo natatakot pala siya? Paano kung overwhelmed siya sa ingay, sa dami ng tao, sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam? Biglang nag-iiba ang lente natin, hindi ba? Kaya sa halip na ang unang lumalabas sa bibig natin ay stop crying, subukan natin palitan ito ng anak, I'm here, nandito lang ako. Napakasimple ang mga salitang iyon pero napakalalim ng epekto dahil sa sandaling iyon, hindi natin sinusubukang kontrolin ang behavior. Pinaparamdam natin ang ating presensya. At minsan, yun lang ang kailangan nila para kumalma. Ganito rin ang paraan ng Diyos sa atin. Sinasabi sa Psalm 34:18, The Lord is near to the brokenhearted. Kapag tayo nasasaktan, hindi niya tayo minamadali na ayusin agad ang ating sarili. Hindi niya sinasabing, tumigil ka nga sa pag-iyak. Sa halip, lumalapit siya. Sinasamahan niya tayo sa sakit. At bilang mga magulang, tayo ang nagiging larawan ng ganitong klaseng pagmamahal sa ating mga anak. Kaya ang paalala sa atin ay ito. Mas mahalaga ang presence kaysa sa pressure. Hindi mo kailangan pabilisan ang anak mo para lang makahabol sa iba. Hindi mo kailangan pilitin siya maging handa kung hindi pa siya emotionally ready. Ang kailangan niya ay ikaw, ang presensya mo, ang consistency mo, ang pagmamahal mo na hindi nagmamadali. Dahil sa bawat pagkakataon na pinipili mong samahan siya, imbes na madaliin siya, nagtatanim ka ng pundasyon ng tiwala na magdadala sa kanya sa mas malalim na paglago palang araw. Ikalawa, from labels to understanding. Mga magulang minsan ang pinakamadaling gawin ay maglagay ng label. Sabi nga nila, check the label. O sabi naman iba, mas mahalagang may label. Pero iba dito sa pagpapalaki ng anak na may special need. Kapag may nakita tayong behavior na hindi natin maintindihan, agad nating binibigyan ng pangalan. Matigas ang ulo, tamad, pasaway. Parang mas madali kasing ilagay sa kahon ng isang bata kaysa unawain kung ano talaga ang nangyayari sa loob niya.
Pero ang totoo, ang behavior ng bata hindi kaaway. 'Di ba? Ano yung mga parating natin sinasabi? Every behavior is a communication. Whether it is a bad behavior or it's a good behavior, it is a sign of communication na dapat nating intindihin. Hindi ito problema na dapat sumpuin agad. Kadalasan ito ay mensahe. Isang paraan ng bata para sabihin ang isang bagay na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Kung ilalagay natin sa simpleng terms, ang meltdown ay hindi simpleng tantrum. Ito ay pagiging overwhelmed. So, sabi natin parati na there is a difference between a meltdown or a tantrum. Ang tantrum, yun yung parang meron siyang gustong makuha sa sarili niya na hindi niya kayang makuha. Kaya nagwawala siya. Pero iba po ang meltdown. Ang katahimikan ay hindi laging pag-iwas. Maaring ito ay kawalan ng kasiguraduhan. Ang resistance ay hindi kaagad katigasan na ulo. Madalas ito ay takot. So kapag tinitignan natin sa ganitong paraan, biglang nag-iiba ang response natin bilang magulang. So kapag may nakita tayo nagme-meltdown, wag natin unang agad sabihin na nagtatantrum siya. Let's observe the situation kung bakit ba siya nagme-meltdown, bakit ba siya nagkakaroon ng ganitong behavior. Halimbawa, may batang ayaw sumubok ng bagong gawain. Ang unang reaksyon natin ay, tamad ka kasi. Pero paano kung ang totoo, natatakot lang siyang magkamali. Natatakot siyang mapahiya, natatakot siyang hindi kayanin. Kaya sa sandaling makita natin iyon, hindi na dapat galit ang lalabas sa atin, kundi pag-unawa. Kaya imbes na agad tayo mag-utos o mag-correct, subukan natin magtanong, anong nararamdaman mo? Kahit hindi agad siya makasagot, ang tanong na iyon ay nagbubukas ng espasyo. Pinaparamdam nito na hindi lang behavior ang nakikita natin, kundi ang puso niya. Ganito rin ang pananaw na makita natin sa 1 Samuel 16:7. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tayong mga tao, nakikita natin ang labas, ang kilos, ang ingay, ang reaksyon. Pero ang Diyos, nakikita niya ang puso. Ang dahilan, ang pinanggalingan, ang sugat. At bilang mga magulang, tinatawag tayo na maging ganito rin, hindi lang tumingin kundi umunawa. Kaya ang paalala natin, hindi problema ang bata, hindi siya sirang ayusin. May pinagdadaanan lang siya na kailangan ng gabay, ng pasensya at ng pag-unawa. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating unawain kaysa husgahan, binibigyan natin ang anak natin ng pagkakataon na maramdaman niya siya ay ligtas, na kahit hindi siya perpekto, may lugar siya kung saan siya tinatanggap. At sa ganitong paraan, hindi lang natin ina-address ang behavior, inaabot natin ang puso. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ikatlo, isa sa pinakamabigat na kalaban natin ay hindi ibang tao, kundi ang sarili nating comparison. Hindi natin sinasadya, pero kapag nakikita natin ang ibang bata na mas mabilis matuto, mas maaga magsalita, mas independent, parang may bumubulong sa atin na bakit ang anak ko hindi pa. At dahan-dahan ang focus natin lumilihis mula sa pag-alaga na pupunta sa paghahabol. Pero kailangan nating tandaan, hindi pare-pareho ang timeline ng bawat bata. Ang bawat isa ay may sariling landas, sariling pacing, sariling proseso. Hindi ito standardized, hindi ito one size fits all, dahil ang bawat bata ay may kwento na iba sa kwento ng iba. Isipin natin isang 10-year-old na bata na patuloy pa rin natututo ng basic independence, mga bagay na inaasahan ng lipunan na dapat matagal na niyang alam. Sa mata ng mundo, nahuhuli, pero sa mata ng Diyos, hindi siya late. Nasa sarili siyang journey, isang journey na may kahulugan, may layunin, at may direksyon na hindi kailangan ikumpara sa iba. Ito ang ganda ng paalala sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, hindi sinasabi na in the way others go. Hindi sinasabi na ayon sa standard ng mundo. Ang sabi, sa paraan ng para sa kanya. Ibig sabihin, may uniqueness ang bawat bata na dapat nating kilalanin at igalang. Kaya bilang mga magulang,
Ang tanong ay hindi, paano ko siya mapapantay sa iba, kundi paano ko siya matutulungan sa landas na para sa kanya. Kapag ito ang mindset natin, nawawala ang pressure. Napapalitan ito ng purpose. Hindi na tayo naghahabol, gumagabay na tayo. Ang katotohanan ay ito, hindi late ang anak mo, hindi siya kulang, hindi siya nahuhuli. Iba lang ang daan niya at bilang magulang may pribilehiyo kang samahan siya sa daan na iyon. Hindi para baguhin siya ayon sa mundo, kundi para tulungan siyang maging kung sino talaga siya. At sa bawat takbang na pinipili mong hindi mag-compare, kung magtiwala sa proseso ng anak mo, ipinapakita mo sa kanya na ang halaga niya ay hindi nakabase sa bilis o galing, kundi sa kung sino siya, at iyon ang klase ng pagmamahal na hindi nakukulong sa timeline, kundi nagbibigay ng tunay na kalayaan para lumago. Kaya bago tayo magpatuloy, huminto muna tayo sandali at balikan natin ang tatlong napakahalagang bagay na pinag-usapan natin. Hindi lang para maalala, kundi para mas maramdaman natin sa puso. Una, napag-usapan natin ang from pressure to presence. Na-realize natin na minsan hindi na mamalayan ang parenting nagiging checklist na parang may hinabol tayong timeline. Pero parang may kailangan tayong patunayan sa sarili natin, pero natutunan natin na ang pinakaunang kailangan ng bata ay hindi skill, kundi trust. Hindi niya kailangan ng magulang na lagi nagtuturo. Kailangan niya ang magulang na nandyan. Yung presensya mo, yung consistency mo, yung simpleng anak ng dito lang ako. Iyon ang nagtatayo ng pundasyon sa puso niya. At tulad ng Diyos na hindi tayo minamadali kundi sinasamahan tayo, ganon din tayo tinatawag ng pagmamahal. Hindi may pressure kundi may presensya. Pangalawa, napag-usapan natin ang from labels to understanding. Na minsan, ang bilis natin mag-label, pasaway, tamad, matigas ang ulo. Pero, binago natin ang pananaw na iyon. Natutunan natin na ang behavior ng bata ay hindi kalaban, ito ay mensahe. Na ang meltdown ay maaring overwhelm at katahimikan ay maaring uncertainty at ang pagtanggi ay maaring may takot. Dahil tulad ng Diyos na hindi lang tumitingin sa panlabas kundi sa puso. Pangatlo, napag-usapan natin ang from comparison to calling. Isa ito sa pinakamabigat ang pagkukompare, pero pinapalala sa atin lahat na hindi pare-pareho ang timeline ng bawat bata. Ang bawat isa ay may sariling landas at ang anak mo ay hindi nahuhuli. Siya ay nasa sarili niyang journey. Sabi nga sa Biblia, train up a child in the way he should go. Ibig sabihin, may paraan na para lang sa kanya at bilang magulang, ang tawag sa atin ay hindi para ipilit siyang sumabay sa iba kundi samahan siya sa daan na itinakda para sa kanya ng Diyos. Kaya kung pagsasamahan natin ang lahat ng ito, makikita natin ang isang malinaw na mensahe. Ang pagpapalaki ng anak ay hindi tungkol sa bilis, kundi sa lalim. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis silang matuto, kundi kung gaano sila kasigurado na sila ay ligtas, nauunawaan at tinatanggap. Mga magulang, kung may isang bagay kayong dadalhin mula sa part 1 na ito, sana ito. Hindi kailangan ng anak mo ng perpektong magulang. Kailangan niya ng magulang na present, yung nandyan parati, maunawain, at marunong magtiwala sa kanyang journey. At sa bawat araw na pinipili mong maging ganitong klaseng magulang, kahit hindi mo nakikita agad ang resulta, may nabubuo sa puso ng anak mo. Isang pundasyon na hindi matitinag. At doon, nagsisimula ang tunay na paglago. Mag-break muna tayo sandali at ipagpapatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagtiyak
disenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong mga kakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay napapatuloy sa paghatid ng mabutang balita ni Kristo.
inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lang po ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. And please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening po sa ating mga masusugid at faithful listeners. Sa inyo na first-timer, you are very much welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga po sa inyong lahat. At isa po sa mga tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, hello po, happy listening. Welcome po sa Family Matters at sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Welcome po kayo dito sa ating Family Matters Saturday Special. Kanina, pinag-usapan natin kung paano natin babaguhin ang mindset natin. Mula sa pressure, papunta sa presence, mula sa labels, papunta sa understanding, at mula sa comparison, papunta sa calling. Ngayon naman, dadalhin natin ito sa susunod na level. Hindi lang natin titignan kung paano natin iniisip ang pagpapalaki ng anak, kundi kung paano natin itatayo ang puso nila. Dahil sa huli, hindi lang naman skills ang mahalaga, kundi kung anong klaseng puso ang nagde-develop sa loob nila habang sila ay lumalaki. At bilang magulang, tayo ang may pinakamalaking impluwensya sa paghubog ng puso na iyon. Ika-4, from performance to relationship. Madalas hindi natin ito namamalayan. Nagiging performance-based ang parenting natin. Kapag may nagawang tamang bata, pinupuri natin. Kapag may nagawang mali, kinokorek natin agad. At unti-unti ang naging message sa kanila ay, mahal kita kapag tama ang ginagawa mo. Pero pag mga magulang, ang totoo, hindi achievement ang foundation ng paglago, kundi relationship. Siguro hindi natin maiiwasan dahil ganito tayo pinalaki ng ating mga magulang. Kahit ako naman dati, being raised up, talagang I see to it na nakakapasa ako ng mga subjects, dapat ganito mataas ang grades, dapat 90, dapat ganito, certain grade. Pero nung nagkaroon ako ng anak na may autism, parang I really see to it na tinanggal ko na siya sa aking system. Kasi, alam mo yung, it will be a source kasi of frustration. Dahil alam mo, hindi talaga nila kayang maging consistent sa ganitong mga academics. So ako, tinitignan ko, hindi yung grades, kundi yung bawat na mga activity niya or mga gawain sa bahay na nagagawa niya. Like lately, kaya na ba niyang magsuot ng shorts? Kasi, 'di ba, usually ako talaga nagpapasuot sa kanila ng t-shirt, ng shorts. Pero ngayon, parang masaya lang ako nakikita ko siya. Alam mo yung there's a joy na nakikita ko siyang nagsusuot ng shorts na mag-isa. Tapos, pinapalakpakan ko siya. So parang, alam mo yung mga small wins, pinapahalagahan ko talaga yun. Kung marunong na ba siya ngayon no, nakita ko siya. 'Di ba yung mga water dispenser natin, meron yun siya parang security na hindi mo agad mape-press yung hot water. Kailangan meron ka pang ginagalaw doon para ma-press mo. Nung tinignan ko siya, marunong na siya. So parang doon masaya na ako na nakikita ko siya na ay marunong na siya mag-dispense ng hot water. So yung mga ganun. Dahil ang isang bata ay hindi tunay na thrive dahil magaling sila. Nagta-thrive siya dahil nararamdaman niyang mahal siya. Kapag ang isang bata ay sigurado sa pagmamahal ng magulang niya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na sumubok, magkamali at matuto. Pero kapag ang pagmamahal ay parang conditional, nakabase siya sa performance. Naging takot ang nangingibabaw kundi hindi na growth. Kaya mahalaga na baguhin natin ang approach natin. Imbes na puro result ang tinitignan, matuto tayong magpahalaga ng mga effort. Kapag sinubukan ng anak mo kahit nahirapan siya, ipagdiwang mo iyon. Kapag nagkamali siya pero nag-effort, yakapin mo siya. Dahil sa ganitong paraan, tinuturuan mo siyang mahalin ang proseso, hindi lang ang resulta.
Yun, babalikan ko lang yung pagtuturo ko sa kanya paano magsuot ng shorts, no. There was really a time talaga na ilang days na umiiyak siya kasi hindi niya kaya, pero talagang hinahayaan ko lang talaga siya. Hindi, no, you can do it, it's okay. Hanggang talagang to the point na masaya na siya magsuot ng shorts. Ibibigay, hindi ko na isusuot sa kanya. Ibibigay ko na sa kanya ang shorts, uupo siya at susuot na niya na mag-isa. At masaya siya, hindi na siya umiiyak. Kaya, 'di ba, you have to love the process. Ito ang klase ng pagmamahal na ipinapakita sa atin sa 1 Corinthians 13. Love is patient. Love is kind. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi nagmamadali, hindi nanunumbat, hindi nakabase sa performance. Ito ay matiyaga, maunawain at patuloy na nagbibigay. I remember there was a time na sa school, no, from gate hanggang sa room ng classroom niya, hindi talaga siya naglalakad. Parati siyang nagpapabuhat. And the OT, yung occupational therapist, sinasabihan talaga ako na, no, sir, kailangan niyang matuto maglakad. So, siguro, umabot siguro ng 6 months na every time pinapalakad ko siya sa gate hanggang sa classroom, umiiyak siya for the whole time. Una nahihiya ako kasi tinitignan kami ng mga tao, pero sa school kasi wala nang ganon na notion na nakakahiya. So hinahayaan ko lang talaga siya umiyak from una-una from 2 meters ganyan, iyak, tapos buhat na naman, tapos hanggang pagka after 3 months kaya niya na ang 10 meters, something ganon, hanggang talagang dumating ang point na from gate hanggang classroom, kaya niya maglakad at hindi na siya umiiyak. So, kailangan talaga natin ng patience. Kailangan natin maging kind. And yan ang kailangan na love na dapat nilang maramdaman. Kaya bilang magulang, tandaan natin ito. Connection before correction. Bago mo itama ang mali ng anak mo, siguraduhin mo muna na nakakonect ka sa kanya. Dahil kapag may connection, mas bukas ang puso niya sa gabay. At doon naging mas epekto ang bawat pagtuturo. 5, from frustration to hope. Mga magulang, maging totoo tayo. May mga pagkakataon na napapagod tayo. Sino bang napapagod dyan? Comment na po kayo down sa ating FB page. And hopefully, after this, yung frustrations natin and mga tiredness natin, magiging hope na yan. May mga araw na parang walang progress. May mga sandali na napapatanong tayo. Nahuhuli na ba kami? May pag-asa pa ba? At minsan, ang frustration pumapasok hindi dahil sa anak natin, kundi dahil sa expectations natin. Pero gusto kong ipaalala sa inyo na ang isang pinakamahalagang katotohanan. Hindi late ang growth. Hindi nasusukat sa timeline ng mundo ang development ng isang bata. May sariling oras ang bawat proseso at may sariling paraan ang bawat pag-usad. Sabi sa Joel 2:25, I will store the years that the locust has eaten. Napakagandang pangako ito. Ibig sabihin, kahit pakiramdam mo may mga tanong na parang nawala, may mga pagkakataon na parang nahuli ka, kayang ibalik ng Diyos ang lahat ng iyon. Amen? Walang nasasayang sa Kanya kahit ang paghihintay, kahit ang hirap, kahit ang mga luha. Kaya imbes na manatili sa frustration, inaanyahan tayo na lumapit sa hope. Dahil ang hope hindi po nakabase sa nakikita natin ngayon, nakabase ito sa kakayahan ng Diyos na kumilos sa tamang panahon. At bawat patuloy tayo nagtitiwala, unti-unti nating makikita ang bunga ng ating pagtataga. Kaya tandaan mo ito, nothing is wasted. Walang effort po ang nasasayang, walang sakripisyo na nawawala. Lahat ng ginagawa mo bilang magulang, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, may epekto sa puso ng anak mo. Kaya kung tayo, pag meron tayong tinuturo sa anak natin, itong tanong ko parati sa teacher, Teach, alam ko naman nakakabasa siya, pero my question is, naiintindihan ba niya ang binabasa niya? And pag nagtuturo ako sa kanya ng mga basic principles o mga bagay, dati, yun talagang iniisip ko,
naiintindihan ba niya? Pero kung hindi tayo careful, kung hindi tayo, yun nga, pag hindi natin sineselebrate yung mga small wins natin, hindi mo makikita yung meron na palang growth sa kanyang comprehension. Kasi like yung ganito, yung sinabi ko kanina, yung about sa pag marunong na siya mag-dispense ng hot water. Alam mo, once ko lang yung naturo sa kanya. Sabi ko na ganito, turn this ganito, this red, basta may button doon, ganyan. So, once ko lang yung naturo sa kanya, kung ako ay hindi careful, kung ako ay hindi very observant, namimiss ko yung mga ganong small wins niya kanina na, ay, naalala niya pala paano mag-dispense ng hot water. So, kaya dapat tayo, isipin natin na lahat ng ating tinuturo sa kanya, hindi yan waste. It's just that the key lang talaga para merong comprehension is to be there, may guidance, tapos kahit paulit-ulit, okay lang. Hindi, pero syempre kahit paulit-ulit, baka mamaya yung iba, meron na increase of volume ng kanilang voice. So, consistency, paulit-ulit, do this, ganyan. Wag ka lang mawala ng pag-asa kasi darating talagang panahon, just be observant, darating talagang panahon, makikita mo talaga mayroong improvement. Again, nothing is wasted, walang effort na nasasayang, walang sakripisyo ang nawawala. Lahat ng ginagawa mo bilang magulang, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, maepekto sa puso at isipan ng anak mo. Faith. Yan. Ika-6, what should be built? Kung hindi skills ang unahin, ano ba dapat ang una natin itinatayo sa puso ng ating mga anak? Ang sagot, hindi komplikado. Hindi ito nagsisimula sa talino kakayahan. Nagsisimula ito sa pundasyon ng pagkatao. First, trust. Kailangan maramdaman ng bata na siya ay ligtas. Tulad ng sinasabi sa Psalms 91, ang Diyos ay kanlungan at proteksyon. So ganito rin dapat ang maramdaman ng anak mo sa iyo. Pangalawa, autonomy. Yan, pumapasok na tayo sa mga stages of development ni Erik Erikson. Second is autonomy. Ang pakiramdam na kaya niyang sumubok. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil may sumusuporta sa kanya. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Dati natatakot ako na gumamit siya ng kutsilyo. So ako parati ang umihiwa, ganyan, ng mga vegetables, ng mga pagkain niya. Pero nafufrustrate pala sila pag ganun. Kasi sa isip nila, bakit yung magulang ko marunong, dapat pwedeng humawak ng kutsilyo, ako hindi pwede. Kaya, there was a time na pag ako na yung humihiwa, umiiyak siya, nagwawala siya. Sabi ko, ano ba yan, tinutulungan na kita tapos nagwawala ka pa. So, someone told me na, yun pala, meron palang something sa isipan niya na, ano ba yan, kayo pwede pero ako hindi pwede. So, ang ginagawa ko ngayon, pinapasubok ko sa kanya yung maliit na kutsilyo. Tapos, doon ako sa tabi niya. Siyempre, may guidance talaga. Hindi po pwedeng iwanan lang sa kanya yung kutsilyo. Yun yung sinasabi dito sa autonomy. Kailangan, bigyan natin sila ng opportunity to try. Basta may sumusuporta sa kanya. So, parang ganito, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa atin naman, sabi ng bata, dapat I can do all things na may gabay of my parent who strengthens me. Yan. Ikatlo, initiative. Ang lakas ng loob na mag-explore at magpahayag. Ito ay konektado sa tapang na galing sa Diyos, gaya na sinasabi sa 2 Timothy 1:7 na hindi tayo binibigyan ng espiritu ng takot. Pang-apat, confidence. Ang paniniwala na may kakayahan siyang magpatuloy kahit mahirap. Ito ay makikita sa Galatians 6:9 na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yan na, let's also try, paano ba yan? Help our children how to be kind and to be gentle sa ibang tao. So, like sharing, ganyan. Alam mo, actually,
hindi po mahirap na at naturuan sila na gumawa ng mabuti. Kailangan lang ikaw as a magulang maging mabuti ka din. Kasi sometimes just have to take some words para matuto sila. Yung yourself, you're the best example. Ipakita mo sa kanila muna paano maging mabuti. Ipakita mo sa kanya how to say po and opo sa ibang tao para ma-invibe nila yun sa kanilang sarili. Para hindi mo na kailangan ituro sa kanila po, opo, dapat magsabi ka ng ganun. Kasi sa'yo pa lang, dahil pinapakita mo ang good example sa ibang tao, na-absorb yan nila. At ang panghuli po, identity. Ang pinakamahalaga sa lahat, na alam ng bata kung sino siya at na siya ay mahalaga. Sabi sa Ephesians 2:9, tayo ilikha ng Diyos, may layunin at halaga. Ito ang mga bagay na dapat nating itayo dahil kapag matibay ang pundasyong ito, kusang susunod ang skills. Ito na. Last topic natin is how do we know they are growing? Sa huli, babalik tayo sa tanong. Paano natin malalaman na ang anak natin ay lumalago? Hindi ito makikita sa edad, hindi ito masusukat sa timeline, hindi ito maikukumpara sa iba. Makikita ito sa maliliit na pagbabago. Mas kampante na ba siya kaysa sa dati? Mas expressive na ba siya kahit sa simpleng paraan? Mas nararamdaman na ba niyang konektado siya sa iyo? Ito ang mga tunay na sukatan ng paglago. Minsan, napakaliit na mga progress na ito kaya hindi agad napapansin. Pero sa mata ng isang magulang na marunong tumingin sa puso, napakalaki ng kahulugang ito. Dahil ang bawat maliit na hakbang ay tanda na may nabubuo sa loob niya. Isang kumpiyansa, isang seguridad, isang pakiramdam na siya ay mahal. At doon natin makikita ang tunay na growth. Ay hindi laging mabilis, pero laging makabuluhan. Hindi man ito pare-pareho sa iba, pero ito ay totoo, malalim at pangmatagalan. Kaya mga magulang, huwag kayong matakot kung hindi pareho ang timeline ng anak nyo sa iba. Ang mahalaga, siya ay lumalago, hindi lang sa labas, kundi sa loob. Sa loob niya. At ang patuloy nyong siyang sinasamahan, minamahal at inuunawa, makakasigurado kayo na siya ay papunta sa direksyon na para sa kanya na inilaan ng Diyos. Ngayon, habang papalapit tayo sa pagtatapos, huminto tayo sandali at pagdudugtugtungin natin ang lahat ng pinag-usapan natin ngayong umaga. Hindi lang sa isip kundi sana sa puso natin. Sinimulan natin ang isang masakit pero totoong realidad na minsan ang parenting nagiging puno ng pressure. Dahil sa mga tanong ng tao, sa nakikita ng iba at sa inasahan ng mundo, parang napipilitan tayong habulin ang milestones. Pero doon natin natutunan na ang pagpapalaki ng anak ay hindi karera. Ito ay isang paglalakbay ng puso. Siyempre, di ba yung mga milestone, napag-aralan natin na each age kailangan mayroong mga milestone na dapat niyang ma-learn. Pero, yun nga, iba-iba po ang timeline ng ating mga anak. Pagkatapos, unti-unti natin binago ang ating lente, ating pagpananaw. Natuto tayong piliin ang presence over pressure, na ang pinakaunang kailangan ng anak natin ay hindi skill, kundi trust. Hindi niya kailangan ng magulang na laging namamadali, kundi magulang na nananatili. So, huwag kang maging parang isang noodle na instant. Natuto rin tayong piliin ang understanding over labels. Sa relasyon lang po mahalaga ang label, pero sa pagpalaki ng anak, hindi po ito mahalaga. Na ang behavior ay hindi problema, kundi mensahe. Na sa likod ng bawat meltdown, katahimikan o pagtanggi, may pusong nangangailangan ng pag-unawa. At natuto tayong piliin ang calling over comparison. Na anak natin ay hindi nahuhuli, iba lang ang daan niya. At bilang magulang, hindi tayo tinawag para ipilit siyang sumabay sa iba, kundi samahan siya sa landas na para sa kanya. Pagdating naman sa part 2, mas lumalim po tayo. Napagtanto natin na hindi performance ang foundation, kundi
relationship. Na mas mahalaga ang connection bago ang correction. Na ang pagmamahal na matiga at mabait ang siyang nagtutulak sa bata na lumago. Pinawi rin natin ang takot at frustration sa pamamagitan ng hope. H-O-P-E, hope, na walang nasasayang sa Diyos. Kahit ang paghihintay, kahit ang hirap, may bunga. At malinaw natin na nakita kung ano ang tunay na dapat nating itayo sa puso ng ating anak. Trust, autonomy, initiative, confidence, at identity. Again, trust, autonomy, initiative, confidence, at identity. Dahil kapag matibay ang mga ito, susunod ang lahat ng iba. At sa huli, natutunan natin na ang growth ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa lalim ng pagbabago sa loob. Sa bawat maliit na hakbang ng kumpiyansa, sa bawat simple expression, sa bawat moment ng connection, naroon ang tunay na paglago. Kaya ngayon, gusto ko kayong iwanan ng simpleng praktikal na bagay na pwede nyong dalhin araw-araw. Kapag nagme-meltdown ang anak mo bago ka mag-react, huminto ka muna at itanong sa sarili mo, ano ang kailangan niya ngayon? Control ba o comfort? Kapag may hindi siya magawa, imbes na madismaya, tanungin mo, paano ko siya matutulungan, hindi paano ko siya mapapabilis. At araw-araw, kahit simple lang, iparamdam mo sa kanya, mahal kita dahil hindi sa nagawa mo, kundi dahil anak kita. 'Di ba? Hindi naman niya kailangan i-prove sa'yo na mahal mo siya. Dahil automatic, dahil anak natin sila, mahal natin sila. Mga simpleng bagay, pero hindi ito ang nagtatayo ng matibay na pundasyon. Mga simpleng bagay, pero ito ang nagtatayo ng matibay na pundasyon. At gusto kong itali ang lahat ng ito sa isang napakagandang talata. Train up a child in the way he should go. Proverbs 22:6. Hindi sinabi na sa paraan ng mundo, hindi sinabi na ayon sa timeline ng iba, kundi sa paraan na para sa kanya. Mga magulang, ang anak mo ay hindi proyekto na dapat i-perfect. Siya ay buhay na dapat mahalin, unawain at samahan. At ang Diyos, hindi niya ibinibigay sa iyong anak mo na nagkataon lang. Pinagkatiwala niya sa iyo dahil alam niya ikaw ang makakatulong sa kanya sa journey na ito. Again, hindi po aksidente. May purpose po bakit siya ibinigay sa atin. Kaya huwag kang matakot kung mabagal. Huwag kang paghinaan ng loob kung mahirap dahil ang ginagawa mo ay hindi maliit. Nagbubuo ka ng puso, naglalatag ka ng pundasyon at balang araw makikita mo ang bunga. Hindi lang sa ginawa ng anak mo kundi sa kung sino siya. At sa huli, gusto kong iwanan sa inyo ito. Darating ang araw na hindi na mahalaga kung kailan siya natutong magsalita o kung gaano siya kabilis natuto. Pero hindi niya makakalimutan kung sino ang naghintay sa kanya, sino ang umunawa sa kanya at sino ang nagmahal sa kanya kahit mahirap. At sana kapag dumating ang araw na iyon, ikaw ang maaalala niya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa araw na ito, sa pagkakataon na kami ay matututo, magnilay-nilay, at muling maibalik ang aming puso sa tamang pananaw bilang mga magulang. Salamat Lord sa bawat anak na ipinagkatiwala mo sa amin. Hindi sila aksidente, hindi sila pagkakamali, sila ay regalo, may purpose at may halaga sa inyong mga mata. Panginoon, inaamin namin na may mga pagkakataon na kami ay napapagod, nalilito at nasasaktan. May mga araw na kami ay nagdadala ng pressure, ng comparison at ng takot. Ngunit sa araw na ito, hinihiling namin na palitan mo ang aming puso. Change our hearts, O God. Turuan mo kaming maging mga magulang na hindi nagmamadali, kundi marunong maghintay. Hindi mapaghusga, kundi maunawain. Hindi puno ng pressure, kundi puno ng presensya mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita kami mga anak tulad ng pagtingin mo sa kanila. Hindi base sa kakulangan, kundi sa kanilang halaga. Bigyan mo kami ng pasensya na sa bawat meltdown, bigyan mo kami ng karunungan na magdesisyon at ng lakas sa bawat araw ng kahirapan.
Kapag kami ay nanghihina, paalala mo kami na hindi mo kami iiwan at hindi mo rin pinapabayaan ang aming mga anak. Lord, as much as how we love our kids, we know that you love them more than how we love them. So Panginoon, itanim mo sa puso namin mga anak ang tiwala, kumpiyansa, tapang at pagkakakinlanlan na nagmumula sa iyo. Naway maramdaman nila araw-araw na sila ay ligtas, mahal at tinatanggap. Hindi lang ng mundo, kundi higit sa lahat ng kanilang mga magulang, kami yon. At sa aming mga paglalakbay bilang pamilya, samahan mo kami, gabayan mo kami, palakasin mo kami, at gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong pagmamahal sa aming mga anak. Ito ang aming dalangin na may pananampalataya at buong pagtitiwala sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ito po muna nagtatapos ang ating kwentuhan sa umagang ito, naway naging makabuluhan ang ating kwento. And hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan namin po kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. Kung na-miss mo ang episode ngayon, you can also check us on Facebook and YouTube channel. And also, continue to like our page, our Zamboanga Peninsula Autism Society, for more announcement. We can still be giving you free assessments and intervention. So please do like our page para maging updated po kayo sa ating mga programs in the future. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan sa pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Bilang mga mananampalataya, ano